Ah, tayo po ba'y nakahanda na? Amen. Dapat po, parati tayo handa. Kasi sa ating magpapahayag ng salita ng Panginoon, sigurado po may pagpapala, sigurado may kalakip ng pag-asa at pagtituloy. Ako po ay muli po bumabati sa bawat isa ng isang napakaganda at mapagpalang umaga sa bawat isa. Pero din po sa ating wala pong sawang sumusubaybay sa ating live streaming sa Facebook. Magandang umaga po sa inyo lahat. And of course, I want to greet our Lord very good morning. Good morning! Good morning. The unforgivable sin. Kung isipin natin, mayroon bang contradiction sa nilalaman ng Biblia? Meron po bang sinasabi dito na, kasi kung titingnan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon sa 1 John 1:9, na if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ang sinasabi dito, kapag tayo nagkumpisa sa Kanya, ang anumang kasalanan ay Kanyang matatawarin. Pero dito po, ibang sinasabi, meron po bang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? At dito po iikot ang ating mensahe ngayong umaga ito, the unforgivable sin. Sinabi po ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 12, verses 31 and 32, ang sabi niya dito, and so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Ang sinasabi ko sa Tagalog, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan. Pero dito po sinasabi, mayroong exception to the rule. Ang sabi niya, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglalapastangan. Ngunit hindi patatawarin ang paglalapastangan sa Espiritu Santo. Ang sabi sa verse 32, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Kung tayo daw ang magsasalita ng laban kay Jesus o sa ating Panginoon, ito ay patatawarin. Ngunit, ang sabi niya, sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahon ito o sa panahon darating. O meron palang hindi patatawarin ng Diyos ang sino man daw na magsasalita laban sa kanyang banal na Espiritu ay hindi niya pwedeng patawarin. So let us make this very clear po. Marami siguro ang natakot sa salitang ito na binitawan ng ating Panginoon Yesus. Siyempre po, sino bang hindi matatakot? Sino, di ba? Lalo na yung mga taong kung magsalita ay baka-bara, yung mga taknesa, di ba? Minsan, ginagawa rin katatawanan o ginagawa pong expression, di ba? Yung pangalan ng Diyos. O baka one time may nasabi ka dahil nagalit ka, may nasabi kang hindi po kaaya-aya sa mata ng Diyos o panlilig ng Diyos, ito po ay hindi daw patatawarin. At dito po sinasabi, Pastor, ang sabi ng isa, bakit nagawa ko na? Di ba? Yung isa mapakaisip tayo. So, tayo natakot. Tayo po ay nag-isip. Bakit nagawa ko na yun? Yung sinabi ni Kristo na yun. O yung iba naman, sinabi niya, then tinanong ko siya, then I asked why? Bakit ko nagawa ito? Ang sabi niya, Pastor, I think I committed the unforgivable sin. Di ba, kung minsan mapapaisip tayo, kung minsan malulungkot tayo, kasi mayroong mga punto sa buhay natin na nakapagsalita nga tayo ng mga ganito. Sabi pa rito, because I said something bad about God. So kapag ganito ba, ay hindi na ako patatawarin ng Diyos?
At ganito na sinasabi nito, because I doubted God. Gumisan tayo po ay nagkaroon ng pagdududa kung ang Diyos ba ay tunay na mabuti, kung ang Diyos ba ay tunay na mahal ako. Bakit ganito? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko? Di ba? Kung minsan mapapaisip tayo, baka ito ang isa sa mga binabanggit dito na hindi kayang patawarin ng Diyos kapag tayo nakakapagsalita ng hindi maganda, kung tayo nakakaranas ng mga bagay na ating nararanasan ng pangit o hindi maganda sa ating paningin. Because I got angry with God. Lumisa nag-question tayo at tayong nagagalit sa Diyos. Lumisa naman, hindi naman karapat dapat na magalit sa Diyos sa ating sa mga nararanasan ngayon. Karaniwan po, ito'y mga pinahinan na lamang ng maling pagpili sa buhay natin. So, wala pong kinalaman ang Diyos sa lahat ng ating mga nararanasan na mga bagay na sa mundo na hindi natin nagugustuhan. And think about this. Palagay po ba natin ganito ang kakitid ang pag-iisip ng Panginoon? So, bigla tayong kakakyo. Ganito na nga ba kakitid ang pag-iisip ng Panginoon? Na nakapagsalita lamang ako ng ganun-ganun lamang dahil sa aking mga nararanasan o dahil sa ako ay hindi ko pagkaanong kilala ang Panginoon noon ay hindi na ba niya ako patatawarin? Of course not, hindi po. Nasabi mo yan one time in your life kasi noon siguro, sabi mo nga kanina, siguro hindi mo pa man kilala ng lubusan ng Diyos. Nasabi mo kasi dahil lubhang nahihirapan ka sa buhay and all that. Meron kang nailalabas sa iyong bibig na hindi ka aya-aya sa Kanya. Hindi ba ito patatawarin ng Diyos? And let us understand something. Sabi po dito, the unforgivable sin is not a single careless word or moment of weakness. Sa Tagalog, ang hindi mapapatawad na kasalanan ay hindi isang simpleng salitang nasabi ng hindi sinasadya. Hindi po yun ang tinutukoy doon sa ating verse na narinig kanina. O isang sandali ng kahinaan. Nasabi mo yun kasi matindi na yung pressure sa buhay mo eh. Hindi ba patatawarin ito ng Diyos? Of course. May kapatawaran po. Dahil sa tindi ng paghihirap sa buhay, o di kaya ginawa mo na ang lahat, tapos ganun pa rin ang estado ng buhay, nakakapagsalita ka rin ng hindi maganda sa Diyos, or nagkaroon ng pagkakataon na nagtanong ka kay Lord ng kung mabuti nga ba siyang Diyos o hindi. Of course, yun po ay palalampas ng Diyos dahil sa ating kahinaan, or sometimes dahil sa mga na-experience natin sa buhay, ay kung ano-ano ang lumalabas sa ating maging. So sabi dito, the unforgivable sin is when the heart continuously says no to the Holy Spirit. Ito po yung tinutukoy doon sa verse na yun. Yung kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos ay kapag tayo ay it is a deliberate, persistent, hardened rejection of the Holy Spirit's testimony about Jesus, even when the truth is clearly revealed. Ito ay sinasadya po. Ito yung hindi kayang patawarin. Yung sinasadya, yung patuloy, at pagmamatigas ng puso at pagtanggi sa patutuo ng banal na Espiritu tungkol sa Panginoon. At kahit na malinaw nang ipinapahayag at ipinapakita ang katotohanan, tanggi ka pa ng tanggi. Di ka nauubusan ng excuses. Winawarningan po tayo ni Lord today, tayo na deliberately rejecting the truth.
Ako minsan po, deep in our hearts, deep in our minds, tama si Kristo, na dapat kong gawin ito, na dapat isa pamuhay ko ito, pero patuloy tayong nagmamatigas ang ating puso. Ganun po yun. Sabi dito, there is a big difference between, Lord, I failed you, and I don't want you, and I will reject your truth. Yung nauna po, one is a heart that needs restoration. Kasi dito, umaamin siya. Umaamin siya, nagkamali siya. Umaamin siya, nalapastangan niya ang pangalan ng Panginoon dahil sa tindi ng pressure ng buhay. Iba po yun. Iba po dun sa pangalawa. This one is a heart that needs restoration from God. Lord, I failed you. Nagkamali ako. Pero nais ko pong magbalik loob sa iyo, Lord. And God sees the heart, yung puso na handang magsisi, handang lumapit sa Diyos. Nakikita ng Panginoon yun. The other is a heart that is becoming hardened naman. Itong pangalawa, ang sabi niya, I don't want you. I don't want you, Lord. I will reject your truth. Sa palagay po ba natin kapag ganito nagpatuloy ang estado ng ating puso sa Diyos, tayo ba ay patatawarin pa niya? Kapag nagpatuloy natin pinagmatigasan ang ating puso, ito ba ay patatawarin pa ng Diyos? Ang sabi sa Matthew 12:22-24, dito po nakita ng karamihan dito na nakapagpagaling po ang ating Panginoon at nakapagpalayas po siya ng isang tao na sinabihan ng masamang espiritu. Ang sabi po dito, Jesus healed a demon-possessed man who was blind and unable to speak. The people were amazed. Sino nga ba yung hindi mamamangha, di ba? Yung makita mo ang Panginoon nakapagpalayas ng masamang espiritu at yung bulag, nagawa niya itong bigyan ng paningin muli yung isang bulag at namangha po yung mga tao dito. Pero ang sabi po sa verse 24, sabi dito, but the Pharisees said, it is only by Beelzebul. Ano po yun? Prinsipe ng kadiliman yun. Yung Beelzebul na yun. The prince of demons. That this fellow, ang sinasabi po nila, si Kristo Jesus, na nakakapagpalayas siya ng demonyo. Kasi ito po ay, sabi nila, this fellow drives out demons kasi galing siya sa demonyo. Yun ang paratang nila kay Kristo. They saw the miracle, these Pharisees, but rejected the truth. Think about this. They saw the work of God habang nagpapagaling si Kristo, habang nagpapalayas ng masamang spirito dun sa taong yon. They saw it. Nakita nila yon. They saw the miracle. They saw the freedom. They saw the evidence. Nalantad sa kanila lahat. Na-witness nila ito. But instead of saying this is the power of God, they said, this came from the power of Satan. Naliwas po ang kanilang mga sinasabi. That is the heart of the warning. They were not simply confused. They were deliberately rejecting what they were saying. Sabi po ni Kristo sa Matthew 12:26, if Satan drives out Satan, he is divided against himself. Di ba? Ang ibig sabihin dito ni Kristo, nirebuke niya yung mga tao na yun. Sabi niya, paano makakapagpalayas ng demonyo ang demonyo? Diba? Only Christ can do that. Only the power of God can do that. At ang sabi pa niya sa Matthew 12:30, then Jesus makes the warning. Whoever
Whoever is not with me is against me. Sino ba daw na hindi kay Kristo ay hindi Kanya. Kung tunay kang Kanya at makikita naman ito sa ating way of living, sa mga lumalabas sa ating mga bibig, sa mga ating pinopost sa Facebook. Diba? Sabi nga ni Kristo sa isang talata, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Makikita kung sino ka. Sa pamamagitan ng iyong kilos, ng iyong mga gawa, at ng mga pinopost sa Facebook, or lumalabas sa iyong bibig. Kasi kung ano daw ang nilalaman ng puso, ay yun ang lumalabas sa ating bibig. Kaya nga ba, there is a danger po dito. Sabi dito, the greatest danger is not that we do not know the truth. Hindi po yun ang danger. Hindi po yun ang delikado. Hindi delikado yung hindi mo alam ang katotohanan. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi in God's perfect time, malalaman mo eh. In God's perfect time, kahit na ngayon, yung mga palaboy-laboy dyan, sa mga kanto, yung ating mga sinashare ng salita ng Diyos na ayaw makinig sa atin, there is no danger in them. Kasi in God's time po, pagpapalaya sila ng Diyos ng karunungan na nasa atin ngayon. At makukunawaan nila through the guidance of the Holy Spirit yung ating mga pinag-aaralan dito Sunday after Sunday. So, there is no danger in them. Nasaan ang danger? Nasaan ang kapahamakan? The danger is knowing the truth. Tayo na po ito. The danger is not in them. Yung hindi pa nakakakilala. Kasi there will come a time mauunawaan din nila ang salita ng Diyos at tatanggapin din nila ito. Saan ang danger? Sa atin po. The danger is knowing the truth, but continuously refusing it. Yung hindi ka pa naaabot ng katotohanan at nilalabag mo ito, that's not the real danger. That's not the real danger. But the real danger is yung alam mo na ang tama at mali. Pero mali pa rin yung iyong pinipili. That is the real danger in life. Tumanggap ka na and all that, pero nagpapatuloy pa sa dating nakagawian. Pinapatigas pa rin ang puso sa Diyos. Kahit anong marinig na salita na nanggagaling sa mga pastors o mga kaibigan, mga kapwa mananampalataya, pinatitigas natin ang ating puso. Ayaw natin i-align yung ating buhay sa kalooban ng Diyos. Instead, we want the will of God na mag-align sa atin. Gusto natin ang Diyos ang sumama sa ating mga kalooban, and that's not good. Napakadelikado pong sitwasyon yung sinasabi mo, yung okay naman ako eh. Actually, yung nagsasabi ng okay sila, hindi po sila okay in reality. Kapag sila ay ginagawa nilang, they refuse to listen to God, and ginagawa nilang, nag-iisip sila ng basihan na hindi galing sa salita ng Diyos para lang madepensa yung kanilang mga ginagawa, that is a danger. May danger po yun. The Holy Spirit is the one who convicts us. We can find this in John 16:8. Sinasabi po, when He comes, the Holy Spirit, when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Sabi sa Tagalog, at pagdating niya, actually dumating na siya. Tayo pong lahat, when we receive Jesus, nung tumayo po tayo dito, nung nag-invite po si pastor, o yung ibang mga pastor sa ibang mga lugar, nag-invite siya sa inyo kung sino man ang gusto tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior, that was the time He came. Dumating na po. Bakit kanyo? When we receive the Lord, we receive His presence. We receive the seed. What kind of seed? The imperishable seed.
a kind of seed, the incorruptible seed na tumira sa atin, yung buto na hindi nasisira. That is the Holy Spirit living in you now. So He came already, individually, iba't ibang oras. When He comes, He will convict the world concerning sin, and righteousness and justice. So, hindi lang tayo pinaparamdamang guilty ng Holy Spirit, pinapakita niya ang katotohanan upang tayo magsisi at lumapit sa ating Panginoong Yesus. The Holy Spirit speaks to our hearts. Nagsasalita siya. Hinihipo ang ating puso. Kinakalapit niya tayo. Yun ang tinatawag kanina ng stereo na konsensya. At sabi ko dito, anak, hindi tama yan. Kapag mayroon tayong ginagawang mali, di ba? The Holy Spirit that lives in us, kinakalapit tayo. Sabi niya, anak, hindi tama yan. Kapag may bitterness, forgive. Lord, anak naman. Ako nga pinatawad kita, di ba? So, patawarin mo na rin siya, di ba? Ganun ang trabaho ng Banal na Espiritu po sa ating puso, na kapag siya'y nangungusap at kapag siya'y nagkomandi sa atin, huwag po natin siyang i-deadman. Kailangan po, parang tayo, bukas yung ating mga tenga, bukas yung ating puso na makinig sa Diyos. Sabi niya, kapag may pride, humble yourself. Di ba? Kuminsan tayo, dahil siguro, kuminsan, kapag marami na tayong alam, meron pong danger doon eh. Kasi, hindi mo namamalayan, kuminsan, unknowingly, tumataas tayo. At dito, kinakalabit tayo ng Diyos. Oops! Yung karunungan mo, hindi galing sa iyo yan. Yung karunungan mo, bigay ko lang yan. So, wala kang karapatang tumingin ng mababa sa iyong mga kapatid at itaas mo ang iyong sarili. At dito po, sabi ni Kristo, humble yourself. At kapag tayo ay lumalayo sa Diyos, of course, with open arms, lagi niyang sinasabi, balik ka lang anak. With open arms, tayo po ay patuloy na tinatanggap ng Diyos kapag tayo po ay lumalayo sa Kanya. That conviction is actually God's mercy working in us. Kapag tayo kinukonvict ng Holy Spirit, hindi po yun pagmamalupit sa atin ng Diyos. Yun po ay isang way ni God para ipakita po yung kanyang kahabagan sa atin. Kasi sa Kapampangan, patsyehita mo, may paroro tamo. Sa Tagalog, ano yung may paroro kapag tayo ay napariwara o nawala tayo sa tamang landas. Ano ba? Naligaw tayo ng landas, di ba? Dahil sa ating mga ginagawa. So, kapag tayo po ay kinukonvict ng Holy Spirit, i-welcome po natin yun para sa atin pong ikabubuti yun. At ito po ang trabaho ng incorruptible seed na sinabi ko kanina. Bakit tinawag na incorruptible seed? Bakit tinawag na imperishable seed? Bakit tinawag na putong hindi nasisira? Kasi that seed that is now living in your heart, pagbuhat ng siya ay tinanggap mo, hindi na mamamatay po yun. Hindi na masisira, hindi ka hihiwalayan. Ano ang sitwasyon mo sa buhay, hindi ka na mag-iisa. Hindi ka tulad doon, kapag ikaw ay gumagawa ng masama, walang nagko-convict sa'yo. So ngayon, meron gumagabay po sa ating buhay. There is a blessing coming from God na iniwan niya sa atin yung kanyang banal na Espiritu. That is why we should never say, I don't care anymore. We should not say this to the Lord. Kahit kailan po, huwag niyong sasabihin sa Panginoon ito. Yung kapag siya nagsalita, kapag siya nagbitaw ng mga salita na alam mo para sa iyo yun,
na alam mong kinoconvict ka ng Holy Spirit, na alam mong ang Diyos ang nangungusap sa iyo, huwag na huwag mong sasabihin, I don't care, Lord. Because every time we reject conviction, our hearts can become a little harder to tigas. Sa paulit-ulit na pagtanggi sa panawagan ng Panginoon, sa paulit-ulit na pagwawalang bahala sa kanyang mga babala, then akala mo ganun-ganun lang. Take a look at this. Siguro mo yata ito. Nakakita naman ng kagagaw ng hollow blocks. Kapag tayo ay, lalo na ako, kung discourse na alam ko, kapag ako'y nagbuhat ng hollow block, hindi ko kakayanin. Masusugat po ako. Kasi hindi ako sanay doon eh. Pero yung mga kargador, bakit sila? Kaya nilang magbuhat ng napakaraming hollow block sa buong maghapon. Anong guess niyo? Bakit kaya nilang magbuhat? Mga kalyo na. Kalyo. Di ba kapag nagkalyo ka, parang ang kapal-kapal mo dito? Hindi mo na alintana yung bigat. You will not feel anything doon sa mga hollow blocks na yun, kahit ang titigas, ang gagaspang, kasi makapal na yung palad. Ano ang tawag doon? Immune na. Immune ka na. Same is true in our conscience po. Tingnan ito. Parang balat na paulit-ulit na nasusunog. Sa una, mararamdaman pa ang sakit. Sa una, kapag pinapagpag tayo ng Holy Spirit, nasasaktan tayo. At yung minsan, paplanuhin natin magbago. Pero kapag dinedma natin, katulad nito, katulad ng kargador ng hollow blocks, spiritually, a person can become less and less sensitive to conviction. A callous heart is a heart that has heard God many times, but has become increasingly insensitive to His voice. Kinalaunan, alam nyo, noong una, very sensitive ka, umiiyak ka pa nga eh. Kapag sinasabihan ka ni Lord, umiiyak ka pa eh. Pero kinalaunan, wala ka nang mararamdaman. A callous heart is a heart that has heard God many times, sinuulit ko, but has become increasingly insensitive to His voice. At first, mayroong conviction, then we ignore it. Ignore mo eh, dinelta mo. Then we justify our sin. Lord naman, naiintindihan mo naman ako, di ba? Yun ang pag-justify mo. Kahit sinabi ni Lord, hindi Lord. Humihindi ka kay Lord. Hindi ka tama, Lord. Di mo ba naiintindihan yung sitwasyon ko, Lord? Wala akong choice. Mahina ako dito. After we justify our sin, what's next? Then we repeat it. Uulitin mo. Na-justify mo na tama ka eh. Kahit sinabi ng Lord na mali ka, justified na eh. From your own justification, hindi from God's justification. Then you, of course, you will repeat it all over and over again. Eventually, hindi na tayo mapapagkabag. Kahit na nandiyan yung Holy Spirit, hindi tayo iwanan eh. Pero ikaw mismo, sasara mo yung puso mo kasi hindi ka na mapapagkabag kasi komportable ka na eh. May kalyo ka na eh. Hindi dito. May kalyo ka na sa puso. You know, friends, hindi ibig sabihin ginagawa ng marami ay okay na rin kay Lord. Hindi ibig sabihin, hindi po ako maganda sa feeling, okay na rin kay Lord. Hindi ibig sabihin, matagal mo na itong ginagawa, okay na rin kay Lord. Hindi ibig sabihin, maraming gumagawa, okay na rin kay Lord. Hindi po. Conviction says, Lord, I need to change. Pero sasabihin mo, wala yan, okay lang ako. Di ba? Pagtatawanan mo pa eh. Kinoconvict ka, you need to change.
Hindi marapat yan kay Lord. Hindi marapat sa mata ng Diyos yan. Mapapahamak ka lalo dyan. Yung iba sasabihin, makakarma ka dyan. But karma is not true. Ang totoo ay yung Galatians 5:7, ano ang itinatanim natin, yun din ang aanihin. Kapag nagtamanin tayo patuloy ng masama sa buhay natin, of course po, kasamaan yung balik. Hindi mabuti ang balik. Kung nagtanim ka na mabuti, mabuti po ang balik. So dito po, conviction says, Lord, I need to change. But a callous heart says, wala yan, okay lang ako. Ito po yung may kali lang ang puso, wala yan. Okay ako. Kapag ramdam na natin ang pagkalapit ng banal na Espiritu, huwag mong sabihin yan kasi baka lumayan ka ng banal na Espiritu at mabayaan ka na lang mapahamak sa bandang huli ng buhay mo. In Ephesians 4:18-19, ang sinasabi po sa Tagalog, at wala silang pangunawa. Paul is talking about them, yung mga tumigas ng puso na hindi na nakikinig. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Napakatalim mo nito. Sila daw na may katigasan ng ulo, na kahit Sunday after Sunday, na kahit kinakalabit sila ng Diyos, oras-oras sa buhay nila, patuloy sila nagiging mangmang. Huwag po tayo magpituhan. Focus na po tayo. So, at sabi dito, sa patuloy na pagtitigas ng kanilang ulo, wala na silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. In other words, walang kapatawaran. Sabi dito, sila'y naging alipin ng kahalayan. Huwag po tayo magkwentuhan, please. Huwag tayo ahawak ng cellphone, please. Napakahalaga po ng ating mensahe. Ang sabi dito, sila'y naging alipin ng kahalayan. Kasi wala na eh. Distraction eh. Ayaw mo nang makinig eh. Sinara mo na yung pintuan ng Diyos sa buhay mo eh. Ikaw na yung boss eh. Na dati pinag-aharian ka ng Diyos. Yung bagong tanggap ka pa lamang, pero ngayon nasa na ang Diyos sa buhay mo. Ang sabi dito, wala na silang kahihiyan. Ginagawa yung gustong gawin. Wala na silang inatupag, kundi pawang kalaswaan. Masakit pong pananalita, pero ito pong mga pananalitang ito ay kumisa rin sa wake-up call from God. Mayroon pa namang pag-asa. Kumisa ginigisingan tayo ng Diyos. Wake up. Wake up. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Ano pa ba ang aasahan ng isang pusong patuloy na nagmamatigas sa Diyos? There's distraction po. Kasi pinaulakan mo ang demonyo na mag-rule over sa buhay mo. Di ba sinasabi sa John 10:10 that the enemy came to destroy your life. The enemy came to yung nakawin niya, yung iyong joy. Hindi ka na magiging masaya. Yun ang pakay ng demonyo. But sabi ni Kristo, but I came to give you a life abundantly. But I came to give you a life that is full. Kanino ka makikinig? Sa demonyo o kay Kristo? Of course, kay Kristo po. Kung minsan mahirap lamang sumunod kasi ayaw mo magbanat ng buto. Ayaw mo magsakripisyo. You know, friends, in receiving the Lord Jesus, kung minsan nangangailangan tayong may bitawan sa buhay natin. Yun ang nagiging handla, kaya kung minsan hindi natin buong natatanggap si Kristo sa buhay natin kasi ang sabi ni Kristo, bitawan mo muna yan.
bitawan mo muna yan. Alisin mo muna yan sa buhay mo. We don't care. We don't care. Sabi po dito, in Hebrews 3:15, today, sabi ni Lord, today, ngayong araw na ito, kapag narinig mo ang aking boses, sabi niya, this is the voice of God. This message is coming from the voice of the Lord. Now, sabi niya in Hebrews 3:15, today, if you hear my voice, harden not your hearts. Huwag mo patigasin ang puso mo. Buksan mo yan, malamputin mo yan, nang sakay makapasok ako. Nang sakay makapasok ang salita ko na magbibigay buhay sa iyo, kapatid, anak ko. This is a blessing actually. Blessing po ito sa ating lahat. Do not harden your hearts. Huwag kang magpatigas. Yun ang katawagan ng ating Panginoon. A heart can become hardened through repeated rejection po. Kapag patuloy na na-reject mo yung salita ng Diyos at ang yung sariling kalooban na napapangyari sa buhay mo, titigasan ka po ng puso. So, through repeated absences in church services too. Diba? Ito naman yung gawain ng Diyos. What's wrong with attending to Sunday services like this? Ayaw mo eh. Bakit ayaw mo? Gawain ng Diyos ito. Kapag ikaw ay nasanay mo na hindi pupunta rito para makipellowship, para makinig ng salita ng Diyos sabay-sabay, tayo magkakapatid, meron ka man tayo, sanay ka na. Sanay ka na. Okay lang, hindi ako a-attend dyan. Okay lang. Sabi rito, God speaks. Attend ka na lahat. Kailangan mong makarinig sa mga salita ko. Kailangan mong mag-worship. Pero ang sabi mo, we just ignored the voice of the Lord. We just ignored Him. Huwag na lang, Lord. We resist. God speaks again. Attend ka. We resist again. We justify ourselves. May sarili akong way. Mayroon akong relasyon sa Diyos. Hindi mo lang alam. Kahit ako nag-iisa sa bahay, I can worship God. Naririnig ko niya kanyang tinig. Ganun yung justification eh. This is the work of God. This is gawain ng Diyos ito. Ayaw mo maki-join. At yung puso mo ay tigas na. Wala ka ng panahon. Hindi ka lang naging sensitive ka na, hindi ka na, wala nang effects sa ito. When we resist again, we justify ourselves, and then, what comes next? We stop listening. Hindi makinig, ayaw mo nang makinig. Magte-text si Pastor, delete. Di ba? Kasi matigas na yung puso mo. Wala nang buwang ang salita ng Diyos na pumasok pa sa iyo kasi sinarhan mo na ito. Ano sa tingin mo? May kapatawaran pa ba? Pati yung kapatawaran ng Diyos, ayaw nang pumasok kasi pinadlock mo na yung puso mo eh. Tama po ba o tama? Tama. Amen. Kapag wala ng conviction, kapag hindi ka na kinakalimit ng Diyos, kapag parang sa feeling mo ay okay na kay Lord ang mga ginagawa mo, kahit hindi okay, you know friends, that is too dangerous. That is too dangerous. Not because God suddenly stopped being merciful, but because we have trained ourselves not to listen anymore. Tinrain natin ang ating sarili na huwag nang makinig sa Diyos. Nagkakalyo na, in short. Nagkakalyo na ang puso. A heart that kept saying no. This is Pharaoh. Siya po yung role model ng mga matigas ang puso. Si Pharaoh. One powerful biblical example is Pharaoh in Exodus. God repeatedly demonstrated His power. Pinakita ng Diyos ang kapangyarihan ng Pharaoh. Dami
hindi nakitang kamanghamang bagay kay Pero. God repeatedly demonstrated His power. Moses repeatedly delivered God's message to Pharaoh. Pero patuloy pong nagmatigas si Pharaoh. Again and again, God gave warning after warning, but Pharaoh hardened his warning. But Pharaoh hardened his heart. You know the story, di ba? Sino bang di nakakaalam ng kwento nito? Ang pakiusap ko lamang po, sana hindi tayo tumulad kay Pharaoh, na noong pinawian ng anak, pinakamamahal niya, pinawian ng buhay ang kanyang pinakamamahal na anak. That is the last plague natin itong tatawagin. After about 10 plagues or 9 plagues na pinaranas ang Panginoon sa palasyo ni Pharaoh at nang matigas ang puso ni Pharaoh, the last one is God took the life of his son, the only son of Pharaoh. At doon pa lang sumunod po si Pharaoh kay God. Hintay pa ba natin yun? Sa unang kalapit pa lang ni Lord, sumunod ka na. Kasi yung last kalapit po, hindi po natin ito magugustuhan. This is Jonah. In Jonah 1:3, that Jonah ran away from God. This is the favorite Bible character of my beautiful wife. Yes. Parang itong sinisip. Isa po Bible character na pinagmatigasan din ang puso sa Diyos. God spoke to Jonah. Jonah heard the voice of God. The word of the Lord came to Jonah in Jonah 1:1, but Jonah deliberately resisted and he ran away. But Jonah ran away from the Lord in Jonah 1:3. Si Jonah, pinatigas ang kanyang puso. Iwas kay Lord. Tinatakbuhan ang kanyang katawagan sa Panginoon. Siguro, sa ating panahon, hindi na si Jonah kinakausap ni Lord. Tayo na. Di ba? Tayo, in our lives, kumisan, iwas tayo ng iwas. Lord, huwag naman. Huwag naman ako dyan. Pumipili pa tayo ng mga ministry in the church na magiging komportable sa atin. Instead of listening to the voice of God, dito ka, may calling ka dito. Lord, ang hirap niya. Di ba? We run away from the voice of God. Hanggang ipasok siya ng Diyos, si Jonah, sa tiyan ng isang malaking isda. Hindi pinatay ng Diyos si Jonah. Sino na po ba dito ang makaranas na nasa loob siya ng balena? Siya, naranasin niya. Sino po iba? Wala na pong iba. Nag-iisa po si Merwog. So dito, ipinasok siya ng Diyos sa tiyan ng isang malaking isda. Katulad po ni Pharaoh, ganun din si Jonah. Sana po wag na natin hintayin na pahintulutan pa ni Lord na tayo ay makaranas po ng mga pangyayaring hindi po natin magugustuhan sa buhay po natin. Sana susunod na tayo. Pero hindi katulad ni Pharaoh, magpalan po si Jonah kasi magkaiba naman po sila. Si Pharaoh hanggang sa kauli-ulihan, pinatigas sa kanyang puso. Pero si Jonah, nung naranasan po niya ito, gano'ng kasakit yung nasa loob ng tiyan ng isda, sumunod po siya sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord for the life of Jonah na nasave po siya. Kasi kasakahuli-huli yan, sumunod siya. Hindi na nakamatayan yung paninigas ng kanyang puso. When we read the Bible, it's like a mirror. Na kung ano yung nakikita natin, tayo yun. Kung meron kang nakitang muta sa mata mo, kung kayo nasasalamin, alisin mo yung muta. Nakakapangit sa iyo yun. Same is true when we read the Bible.
tahimik. Tayo na to. Si Pharaoh, tayo na to. Kinakalabit ka na ng Diyos. Kinakalabit na tayo. In closing, tayo po rito. Again, today, if we hear the voice of God, harden not your hearts. Ano po ba yung mga unforgivable sins? Is it a bad thought? No. It is not a moment of doubt. It is not getting angry with God. Hindi yan. Hindi yan ang walang kapatawaran. Is it a careless statement or a falling into temptation? No. May kapatawaran yung mga yan. A season of spiritual weakness or even a terrible sin followed by a genuine repentance? May kapatawaran ng mga yan. The unforgivable sin is a sin deliberately yung sin na deliberate kong ginawa, sinasadya. Persistent, hardened rejection of the Holy Spirit's testimony about Christ. Ang kasalanan hindi na patatawarin ay isang pusong sinasadya at patuloy na pagtanggi na may pusong matigas kahit na alam mong ito ay mali. Why is it called unforgivable? Not because God's mercy is small. God's mercy is too enormous. Malaki po. God's mercy, God's grace is huge. Kaya na tayong patawarin. Kaya na tayong baguhin yung mercy ni Lord, yung kanyang love, yung kanyang grace. Pero kapag sinara mo na yan, paano papasok? Kapag ginadjustify mo sarili mo, paano papasok yung grace? Yung kahabagan ng Diyos, hindi po papasok. The Holy Spirit is still calling you today. Calling us today. In Revelation 3:20 it says, "Here I am," says the Lord. "Here I am. I stand at the door and knock." You know, friends, even in our time, God still calls. God is still convinced. God still invites. God still forgives the repentant. While God is calling, we have to answer po. While there is conviction, we have to repent. While there is an opportunity, come back to Jesus. Amen po ba? Today, when you hear God's word, when you hear God's voice, harden your hearts. Maybe today, the Holy Spirit is speaking to someone. Maybe isa sa atin dito. Maybe isa doon sa nakikinig sa atin sa Facebook. Maybe you failed in your life. Maybe you have fallen. Maybe you have walked away. Maybe you have made terrible mistakes in life. But hear this. Pakinggan mo ito. If the Holy Spirit is still speaking to you, don't you run away. Remember the prodigal son. Diba? Sa ating tingin, napakasama niya. Kinuha yung kalahati ng kayamanan ng kanyang tatay. Nilusta niya ito sa mga hindi magandang mga bagay. Hanggang sa maubos yung pera, siya'y nagpalaboy-laboy. Hanggang sa maramdaman niyang siya'y naghihirap na. Wala nang makain. Wala na siyang ibang pwedeng puntahan. Bumalik po siya sa Diyos. Bumalik siya sa kanyang ama. Ano po ginawa ng ama noon? With open arms. Sinalubong po siya ng Diyos. The Father here, signifying God, sinalubong po siya. Niyakap, binisan. Pinagyan ng singsing. Pinasuot ng robe. Pinagpiesta. Pinagpatay ng matabang guya. That is us. Tayo po yung prodigal son. Tayo yun.
Magbalik loob ka lang, kapatid. Magbalik loob ka lang. Iwasan mo yung dapat iwasan. Alisin mo yung dapat alisin. Just come back to the Lord. Just come back to the Lord. Tayo po yung mga panalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig today. Lord, salamat dahil patuloy mong kinakausap ang aming mga puso sa mamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Forgive us, Lord. Na kapag may mga pagkakataon na narinig namin ang inyong conviction, ngunit pinipili namin itong balwalain, huwag mo pong hayaan, Lord, na maging callous, hardened, o manhid ang aming mga puso. Tulungan mo po kami, O Diyos. Give us a tender heart. Isang puso madaling makinig. Isang puso madaling magsisi. Isang puso handang sumunod sa iyong kalooban. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po ng napagpala ay pagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Morning po, let's sa inyong lahat. Napakaganda po ng topic natin ngayon is napakalalim po. Na ang kahulugan po ng unforgivable sin, kasalanang hindi magpapatawad. Relate din po ako dito kasi nung ako naman po yung pinagbubuksan ng pinto ni Lord, puro tanggi po ako na nung hinihikayan pa po ako ng kaibigan ko. Then one day po is parang pinaliwanagan po ako ni Lord na bakit hindi mo i-try? Tapos kung tinry ko po, empty pa po ako, pa-attend pa po ako, tapos parang ang weird for me po lang, nagbe-praise po sila, tapos taas-taas po sila ng kamay, umiiyak, lumuluhod. Tapos sabi ko, parang kakaiba to sa Catholic na pag sumasamba tayo doon, kasi nakaupo, tatayo, praise din naman po doon, but hindi siya katulad dito na sila sinusurrender nila ng buong buhay yung puso nila at buhay nila sa oras na nag-worship po tayo. Hanggang sa pakikinig po ng mensahe, pinufocus po nila yung salita ni Lord hanggang sa makarinig po ako ng mensahe na pagkatapos po ng pastor, may magsasalita na dito. At hindi ko po inaakala na isa din po ako sa gagamitin ni Lord na makapagsalita dito. Then may pagkakataon po na
kapag po tayo naghihikayat, parang mas nahihirapan po tayo. But kung itatry po natin ang itatry at susubukan pa po natin ang susubukan at hindi po tayo titigan, doon po natin malalaman yung sagot na walang imposible sa Diyos at walang mahirap sa Kanya. Kasi sa una lang po yung mahirap kasi mind lang po natin yung nagpapaisip na hindi mo kaya mahirap, nakakahiya kasi weird sa kanila. But kung sa puso naman po yung pakikinggan natin na tapos isasabay po natin sa mind natin na kung ano yung iraramdam ng puso na pinaparating sa atin ni Lord na huwag kang titigil, anak. Kasi yun yung para sa'yo, yun yung gusto ko para sa'yo. Ang makapagbahagi ka, ang makapagkayat ka, ang makapagmadamit ka ng mga yun dito. At yun po yung natututunan ko lang na hindi sa haba ng pag-aakay mo sa mga ka-friends mo, sa mga classmates mo, sa mga kapwa mo, sa paligid mo, yun yung paraan na parang kapag ayaw na nila, kapag nahihiya sila, kapag inulang mo yung hiya, parang nawawalan din sila ng gana. Kumbaga, dapat sa'yo mag-start yung light para may pamahagi mo sa kanila. Para someday, kasama mo sila nakaupo dyan at nakikinig dito at ginagamit ni Lord. Nag-worship, umiiyak, nararamdaman nila yung presensya ni Lord. About po sa kailan natin is, relate din po ako dyan kasi syempre nung panahon na hindi pa po ako nag-born again Christian is puro kasakiman, puro walang kaalaman. Kilala ko lang si Lord sa pangalan niya, but hindi ko siya kilala sa buong siya, kung paano niya ginawa ang mundo. Hindi pangalan ko nga, hindi ko nga po alam kung ano yung meaning niya sa Biblia, but dati po kinakaya ko po yung pangalan ko na kasi pang lalaki siya, kasi marami pong nakakasmate ko nga po, lalaki din siya, Jens ang pangalan niya. Tapos pag po nag-enroll ako, akala nila lalaki ako, tapos makikita nila, ay babae ko pala, gano'n. Diba? Nakakaano po na, sabi ko, kasi ganun yung pangalan ko. Tapos nung tumagal po ako dito, pinarealize ko sa akin ni Lord na, yun yung pangalan mo kasi gagamitin kita. Kasi ikaw yung una. Baka nga yung maging anak ko, Revelation yung pangalan niya. Charot. Yan lang ako. Kasi nag-aasal po sila sa akin na, baka yung pangalan na magiging anak ko, sa dulo siya ng Biblia. Sabi, kasi una kayo, di ba? Parang, for me po yung pangalan ko, una siyang bunga, tapos, kaya po ako nandito kasi siya po yung parang nilalight po ni Lord sa pangalan ko na, kaya pala pangalan ko ganyan kasi dito ka. Kasi, sinisilbihan mo si Lord. Sa pagkakataon na po sinasarado po natin yung puso natin kay Lord, parang hirap po sa atin na walang Lord eh. Diba? Lalo na po ako nung puro green po ako kasakiman sa buhay ko na ni pagkain ko, hindi po ako makapagbigay. Sa mga hindi po ako makapagbigay, 5 piso lang. Kasi syempre, noon wala po po, di ba? Parang wala po akong kaalaman kung paano magbigay. But tinuro po sa akin ni Lord na ibigay ko yung sarili ko sa Kanya. Siya ang magtuturo po sa atin ng pagmamahal, pagbibigay, pagpapatawad. Natuturuan niya din po tayo kung paano po maging ilaw din para sa iba. Kaya siguro po nandito po talaga ako. Yung will din po kasi niya iba eh. Grabe po siya magbigay ng, grabe po siya magturo ng kabutihan, ng katotohanan na magpapalaganap para hindi lang sa akin, para sa ating pong lahat at saka sa mga bagay na Kasi wala po yung posible sa Diyos kasi mungunahin po natin yung sa utak lang po natin na mahirap, nakakahiya. Doon po tayo parang nawawala ng gana eh. Parang tayo din po mismo, yung spirito natin, nilalayo natin sa sarili natin kasi hindi natin po siya ginagamit sa iba. Pag yung sinasabi ko po ng mensahe dito na kung ano man po yung katigasan ng ulo, katigasan ng puso natin, buksan po natin ito kay Lord. Ano man po yung mga bad wordings, bad actions, mga hindi po natin sinasadyang kasalanan. Pagka ibigay po natin siya sa Kanya. Kasi siya po yung tutulong sa atin na magpapalambot sa ating puso. Kasi huwag po natin ayahan na sarado lang po natin ito sa Kanya. Kasi ito po yung bagay na hindi niya mapatawad. Kasi ikaw mismo nandito ka, pero yung
ka, tapos ingitera ka, parang sinasabi mo sa sarili mo lang, nandito lang ako para, wala lang, makinig lang, pero hindi ko sinasabi yung salita ni Lord. Kasi nandito po tayo, pakumbaba tayo pinakamababa, dito siya lang ang tinataas. Wala sa mga katabi natin kung maganda, gwapo, mayaman, mahirap. Pantay-pantay po tayo pag nandito tayo, even sa labas. Kasi siya lang po yung sa taas natin, kaya huwag po natin sa buhay yung magiging mapagmataas. Lagi po natin iyan sa sarili natin na maging humble. Kasi yun po yung tinataas ni Lord, hindi po yung mapagmalaki, hindi po yung mga important meron silang ganyan. Diba? Kaya kailangan po natin ng magpapasensya, magpapatawad para po, una po, sa sarili muna po natin. Kasi, bago po natin matutunan patawarin ng kapwa at mahalin natin ang kapwa, magmumula muna po sa atin at kay Lord. Kasi siya po yung magtuturo sa atin kung paano pagmahal sa ating kapwa. Dahil po yung manalangin, dahil po yung ako, bigyan po natin ang ating mga mata, dapat po ang pasensya ng Panginoon sa oras na. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to, na muli mo ako itinayo dito upang ibaba ang aking sarili, upang sabihin ang mga bagay na nararapat para mas matutunan po natin lahat. Hindi lamang po, hindi para sa amin lahat. Pinagamit mo ako, Panginoon, upang iparating sa kanila na ang pagmamatigas ng puso ay hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Bagkus, hinahayaan mo kami lumapit lalo sa iyo, Panginoon, upang kami po ay hindi ng kapatawaran, upang makapagpatawad kami, hindi ng pagmamahal sa iyo, upang makapagbigay kami ng pagmamahal para sa iyo. Alisin mo, Panginoon, ang pagiging matigas sa aming mga puso, at pagiging ma-pride, pagiging mayabang, pagiging magagalitin, may inisim. Lord, ikaw po yung magbigay sa amin ng control sa aming mga buhay. Sapagkat walang mahirap, walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas mo po namin sa oras na ito, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkakasala na hindi po namin sinasadya man o hindi, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang tinataas namin sa oras na ito, walang iba, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang inuuna namin dito, pagkalooban mo kami ng sinilambot ng iyong puso, Panginoon, upang matuto kami mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad, maging pantay-pantay, Panginoon. Huwag mong hayaan maging mapagmataas kami, Panginoon. Hayaan mo kami maging pantay-pantay kami, Panginoon. Iparamdam mo sa amin, Panginoon, yung presensya sa araw-araw, sa doon kami maghihikayat, matatagin mo ang aming kalooban, matatagin mo ang aming mga puso, Panginoon. Alisin mo yung mga negative thoughts, Panginoon, palitan mo ito ng positibo, Panginoon. Lord, ikaw ang bumuhay sa aming mga puso, isipan, buhay at pagkatao, Panginoon. Sinusurrender po namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Lord God, huwag mong ayahan, Panginoon, manatili kami sa kasalanan, sa kasakiman, Panginoon. Hayaan mo kami, Panginoon, na paglingkuran ka sa habang buhay, sa habang panahon. Lord, ikaw lamang po ang aming kailangan, kaysa sa mas kailangan mo kami. Lord, alam po namin na narito ko sa oras na ito upang haplusin ang aming mga puso, Panginoon, at isipan. Upang maging positibo sa lahat ng bagay, upang mas pabuksan namin ang aming puso at isipan sa lahat ng bagay na hindi naman dapat namin gawin. Lord, ikaw, Panginoon, ang kumilos sa aming mga buhay. Sapagkat alam mo, Panginoon, ang tunay na daan ng katotohanan at kabutihan, pagmamahal at pagkakatawa. Ikaw ang magturo nito, Panginoon, sapagkat ikaw ang magturo Diyos na napapawin sa aming kahinahan, sa aming kasakitan, kagalitan sa aming mga puso. Lord, sa oras na to, walang iba may tataas kundi lang ang ikaw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita,
sa iyong mga ginagamit, sa iyong mga tayo sa harapan na ito, Panginoon, na nagpakumbaga para sa iyo. Lord, muli ikaw lamang ang tinataas, pinupuhis, sinasamba sa mahabang panahon, sa oras na to. In Jesus' name, we pray. Amen. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.